Good morning guys, ayan sumok-sumok tayo sa mais na after sa pagsumok-sumok sa atin ay pumunta tayo doon sa mataniman ng pakwan. Ayan nakita ko nga at pinangkolekta ko yung mga pakwan at ito kinuha natin yung mga buto. Ito yung mga nakuha natin ay hindi pagaanong bulok or overripe lang siya. So para hindi tayo bumili sa tindahan ng mga buto, ayan kinuha natin yung buto. So ito yung tinatawag ko na DIY o yung do it yourself para hindi tayo magastusan. So yan, in-extract ko yung mga buto ng pakwan at nilagay ko sa maliit na sieve. So iyon yung salaan. Pero dahil nga sa madami siya, so para makarami rin tayo ng tanim ngayong pa-summer, so yan ang gagawin natin. So kunin natin yung mga buto ng pakwan na yan. So mabilis lang siya actually guys. So hindi mo na kailangan isa-isahin pa sa kunin sa tinidor o anuhin, kundi dito lang. So ganun lang kabilis guys. So nandito tayo sa tabi ng ilog. Ito yung ilog din na pinupuntahan ko dahil malinis siya ngayon dahil kakatapos lang ng bahat ito na. So ito gagawin natin, kumut-kumutin natin to. So yan marami yan siya. So kumut-kumutin natin to sa sa balde kasi para malaki yung space niya. Ayan. So hindi naman na kailangan na bumili sa tindahan ng mga buto. Ayan, same lang naman yung buto na binibili natin sa tindahan, no? So in-extract lang rin natin yan. So may mga iba talaga na F1 ang sinasabi nila, pero ito pwede naman itong itanim. So wala namang sinasabi na hindi pwedeng ibalik tanim. So yan kinukumot-kumot natin, tinatanggal natin yung mga buto. Ayan, so yan, so madali lang guys. So kung masipag lang kayo, ayan, so yung mga overripe yan ang gagawin nyo. So kumut-kumutin natin para ma-extract yung mga buto. So maliliit kasi ang buto nito ng pakwan na to. So yan, kinumut-kumut natin, kumut-kumutin pa ng kumutin yung mga excess, no, yung mga laman-laman kasi puro tubig lang naman yan. So tapos lagyan natin ng tubig kasi lahat ng mga buto na good seeds na sinasabi ay hindi ang lulutang. So yan, palulutangin natin yung mga laman-laman, lulutuin kasi may mga air yan. So lalo na yung mga buto na hindi siya fully matured, so yan lulutang talaga yan. So yung mga puti-puti na yan. So yan, so yan, so dahan-dahan na natin tanggalin yung tubig. Ayan, so lahat yan lalabas yan sa balde. Yan, so yan, yun yung ginagawa ko ngayon. So yan, so dahan-dahan lang natin. So nakikita nyo na yan, yung makikita nyo yung mga itim-itim na yan, yun yung mga matured seeds. So yun yung kukolekt natin para yan ang itanim natin. So yan, so nakita nyo na yan. So yan, ganyan ka dami ang nakuha nating seeds. Kanina may kinumut-kumut ako pero maliit kang space, kaya yan yung marami. So ilipat na natin ito sa maliit na lalagyan, no? So para hindi para mas malinis siya. So yan, so yun, sinala na naman natin siya. So yan, so ito yung mga natira. So hindi talaga siya lulutang basta good seeds. Ayan, tapos lilinisan natin ang husto yan siya sa pamamagitan ng salaan, yung tinatawag nating sieve. So may mga konting plastic lang kayo or may mga kulambo na yung may mga butas-butas o fishnet, yan pwedeng gamitin yan para tanggalin yung mga remains na yung iba, no, yung hindi pure. Yung kailangan natin yung purity, no, so tanggalin natin yung mga hindi posibleng magtubo. So yan yung lulutang yan. Lahat ng mga remains na yung mga laman-laman na yan yung hindi mo kailangan. So yan para malinis yung binhi at saka ibibilad natin. So simple lang guys yung ginagawa natin, pero mas mabilis siya at hindi ka nabibili sa tindahan na sobrang mahal ng buto sa tindahan. So kung sa isang lata, hindi ko alam kung magkano na ngayon ang isang buto, pero ngayon marami na tayong makuha ang buto. So mga 1,000 siguro to, or basta marami siya. So mayroon pa tayong natira doon, so kukunin din natin yun para kunin yung mga buto. Ayan guys, so yan, so madami talaga siya, no? So hindi ko alam kung mga 3 lata ito or 4 na lata kasi kunti lang yung maliit na lata, kunti lang yung laman ng binibili natin sa tindahan. So yan na yan, mayroon na tayong pangtanim na pakwan sa area natin. So yan, so mabilis lang guys. Ito lang yung ginagawa natin, simple lang siya but doable siya. Ayan, so yan, so guys, lilinisan pa natin ng husto yan guys. Ayan, so linisan pa natin siya hanggang sa malinis na talaga yung ating buto. Ayan, so yan, so kita nyo ang linis na siya. Ayan, so yan, so madali lang. Kahit anong mga buto na pwede nyo, like halimbawa yung melon, yan pwede nyo gawin ng ganito din siya para malinis. So ang maganda rin kasi matatanggal yung sugar doon sa nakakoated doon sa kanyang buto. Ayan, sa buto ng pakwan. So kahit anong buto,
pwedeng gawin ng ganito. So mabilis lang siya. So hindi nyo pabulukin ng husto, kundi tamang-tama lang na ma-extract mo siya. Kahit kahit na yung kamatis, pwede mong gawin din yan, kamatis, talong, pakwan, melon, o ano pang mga seeds yan. Katulad din yung sa palay, no? Kung yung lulubog, yun yung good seeds. Yung lulutang, yan ay hindi siya good seeds. Kumbaga hindi siya walang laman dahil may hangin yung loob ng or ipa yung buto na yon. So yan, so guys, kung titingnan nyo, mabilis lang to, hindi kailangan ng maraming effort. Ayan, so guys, so yan lang guys ang may tuturo ko sa inyo. Simpleng pamamaraan pero magagawa nyo ng mas mabilisan. So thank you guys at sana may natutunan kayo sa ginagawa ko. And sa susunod, tuturuan ko kayong paano mag-dry ng seeds. So sa mga hindi pa nag-follow, please follow, subscribe, and like, share sa aking Facebook account.